linya ng trabaho ng film, addictive. Hi guys, kamusta? Update dito sa Buhay Campsite. Ito guys, last night ko na ngayon dito. Kaya mag-i-impake na ako. Excited nang umuwi. So dumating ako dito nung November 5. So nasa 12 days na ako dito sa site. Maiksi yung ko ngayon, yung pag-stay dito. Dahil kailangan ko mag-off ng maaga. Ayun, gusto kong ikwento sa inyo yung kung kamusta naman yung naging stay ko dito, itong pangalawang turnaround. Pero bago yun, may mga isa-shoutout muna tayo. Shoutout kay John Simato ng Lloydminster at sa lahat ng Pinoy sa Coatings 2000. Shoutout sa inyong lahat. Sana isang araw ma-meet ko kayong lahat at makilala. At dun sa former Coatings 2000 employee na si PSG, yan, alam mo na kung sino ka. Shoutout sa iyo. Kay Romy ng Calgary. At syempre, shoutout sa lahat ng ating mga viewers. Saan sulok man kayo ng mundo, lalo na sa ating mga OFW dyan. Shoutout. So ayan guys, tuloy natin yung ating kwentuhan. Kamusta naman yung yung pangalawang ko dito, stay or turn around. Ngayon, di hamak na mas nakapag-adjust ako kumpara nung unang punta ko dito. Yun nga kasi yung nakwento ko, diba, yun yung una kong trabaho na nasa camp dito sa field. So kakaiba yung una, talagang iba, na sabi ko nga na muntik na akong mag-give up, nabot ng homesick. Pero itong ngayon, itong pangalawa, nakapag-adjust ako. So ginawa ko, imbis na magbilang ako ng araw, na nakakailang araw na ba ako dito, parang wala na, kinalimutan ko na lang. Basta trabaho, uwi dito sa camp, ligo, kain, pag inabot na ng antok, tulog. Yun, may mga libangan din naman, yung gym. So, yun, pwede isa yun sa mga pwedeng pang pastime dito pag wala naka-off ka na, after work ba. Tapos ito isa sa nakakaalis ng lungkot, yung pagbablog. Isa yun sa parang nakakatulong. May time ako or yung tipong ginaganahan ako na mag-edit. So yun yung ginagawa ko. So ayun guys, kaya dala ko lagi yung computer ko dito para pag gusto ko mag-edit, ayan, dito lang nakakapag ko spend ng time dito. Yun nga lang, hindi talaga araw-araw, kasi yun nga, nakakapagod din. Minsan nag-i-edit ako, naabot na ako ng antok na, itutulog ko na lang. So yun yung buhay dito sa camp, sa field job. Sigurado ako na may mga kababayan tayo na makaka-relate sa ganitong klaseng trabaho. Yan, pag ang mindset mo naman nandun din talaga sa trabaho. Ito nga, may goal ka, mga ganyang klaseng yung dadanasin mo, yung homesick, nalalampasan. Iniisip ko na nga lang yung mga kababayan natin na nasa abroad or nag-abroad, diba, na 1 year, 2 years, 3 years contract. Yun, diba, na naiso-survive nila. Nga ako, galing din ako dun. So ito pa kaya na 21 days lang. Ngayon naman, itong pangalawang balik ko dito, di hamak na mas maiksi. 12 days lang or 13 days lang ako dito.
kailangan kong umuwi at may importante na appointment. So maiksi lang. Pero yun nga, hindi ko na talaga inisip kung kailan yun. Basta yun lang, gigising, kakain, papasok sa trabaho, gano'n na lang. Siguro yung karamihan dito ng mga nandito, sa dami ng tao dito, malamang ganun din lang yung ginagawa nila, or hindi lang ako yung nakakaramdam ng ganun. Sigurado marami yung iba ganun din yung nararamdaman nila. So guys, kung mayroon kayong mga katanungan, comment below lang. Sikapin natin na masagot yung inyong mga tanong about dito sa line ng trabaho ko, trabaho namin. So yun, may mga kasama ko dito ng mga Pinoy. Kasama akong Pinoy. Si Dinsky, di ba? Sabay nga kami pumunta dito. Pero pag wala na yung pagdating dito sa camp, magkikita lang kami uli kapag kakain. Yun, sabay kami nakain. Pagkatapos niyan, wala na. Punta na siya sa kwarto niya. Ako, dito na rin ako. So wala nang kwento-kwentuhan pa. So ibang-iba talaga dun sa kumpara dun sa nasa Vancouver kami. Kasi isang bahay kami. So yan, habang magluluto, ayan, kakain, sabay-sabay kami nakain, nakakapag-usap pa, nakakapag-kwentuhan. So yun yung kaibahan dito pag nasa camp ka pala. Yun nga, gaya nga ng sabi ng iba, di ba? Comparison nila dito para kang priso. Minsan pa nga yung isang araw yata yun, patapos na yung work, pauwi na kami dito. Sabi nung isa, home time na. Sabi naman nung kasama namin na puti, hindi pa yun home time, sabi niya. Babalik lang tayo sa natin, sa parang silda, gano'n. Yan yung pabiro niya sinabi. Natawa nga rin ako. So, parang pag inisip mo ganun, parang ganun nga. Pero yun, may mga tumagal dito ng pag ilang taon na ganito yung trabaho talaga nila. Sabi nga nung mga nakilala ko na rin noon pa, bago pa ako nag-field job, yung mga nakasama ko sa shop, ang sabi nila, tawag nila sa trabaho na to, yung isang term nila sa ganitong klaseng trabaho or ng trabaho, yung field, addictive. Nung una hindi ko mag-gets, sabi ko bakit? Sabi ko ang hirap ng trabaho na malayo ka sa pamilya mo. Sabi niya, Roland, sabi nila, yung mga nakilala ko yung mga local to, ibig sabihin mga puti, pag nasubukan mo na yung trabahong yan, mahihirapan ka nang umalis, mahirapan kang bumalik sa shop. Ang dahilan nun is yung kita, yung sweldo, ang ibig sabihin. So imaginein mo nga naman dito, wala kang gagastusin, wala kang ginaaba, wala ka talagang gastos dito itong balik ko dito ngayon, ni isang sintabo, hindi ako naglabas ng pera. Nung una lang, nung nagkasakit ako, na pabili ako ng gamot dito na wala no choice. Pero yun lang talaga. Pagkain, wala, libre lahat So yun yung nila, isa sa mga ibig sabihin nila, kapag nasanay ka na dito sa yung sinisweldo mo dito, tapos bumalik ka sa shop, biglang lumiit yung sweldo mo, hanapin mo na to. Ngayon, naiintindihan ko na, mahirap, pero parang mahirap din iwanan. Kasi nga, di ba, lalo na tayo, karamihan sa ating mga Pilipino nagpunta dito para sa trabaho talaga opportunity kung anong mayroon dito. Yun talaga yun. So ito yung isa sa mga opportunity na yun. Ewan ko, sa ngayon parang gusto kong bumalik sa shop kasi araw-araw nakakauwi ka sa pamilya mo. Pero parang parang okay pa dito, parang mahirap nga iwanan. Gawa nga nung yun na, mag-ano ka na, kukompute ka na dun sa pwede mong kitain sa shop versus dito. Doon na ngayon yun papasok. Doon ka na manghihinayang na hindi, okay pa, pwede pa dito, let's say 1 year pa. So ganun na nang ganun yun. Kaya yung mga nakilala ko na ganun, na nag-a-apply sa shop, nagsasabi na kaagad sila na hindi sila magtatagal.
Pag tinawagan sila ng mga previous company na pinagtrabahoan nila, aalis na rin sila kaagad. So kumbaga pang samantala lang yung yung shop para sa kanila. Kumbaga pag pang tawid gutom lang, pag bumalik na uli ng yung busy na uli sa field, din balik na naman sila uli. Parang ako sa ngayon, bang tingin ko sa sarili ko, parang ganun na mangyayari sa akin. So yun yung isa sa mga heads up para sa ating mga kababayan dyan na nagbabalak na pumasok sa ganito, yung sa field, kung kahit na anong man yan, kung anong trades man yung papasukan ninyo, or kung saang trades man kayo ngayon. Ayun guys, yun yung gusto kong i-share sa inyo, na sana ay makatulong sa desisyon na gagawin ninyo na pasukin yung field job. Marami tayong mga kababayan talaga dyan, na lalo na dito sa Alberta, kasi parang dito, patok to dito kahit nga sa ibang probinsya alam nila yung trabaho na yan, yung fly in fly out. Sa Prince Edward Island pa lang ako, naririnig ko na yan, at maraming mga taga PEI na dito nagtatrabaho, yan, fly in fly out sila. So yun, di ko rin talaga sukat akalain na isang araw gagawin ko rin tong trabahong to. Pero at least hindi ako kung sakaling babalik man ako sa shop, hindi na ako magsisisi na hindi ko na try yung ganitong klase ng trabaho balang araw. At least diba, may kikwento ko na na-try ko rin yan, naranasan ko yan. Nakapagtrabaho ako sa site na yan. Yun. Kumbaga yan, kahit paano may maikikwento tayo. At ito yung isa sa mga ebidensya dito, yung kwentuhan natin ngayon. So guys, hindi ko na ito pahabain. Tuloy ko muna yung pag-iimpake. Yun, matutulog, din gising bukas ng maga, pasok sa trabaho. In 2 PM bukas, biyahe na papuntang Edmonton. So yun, gusto ko lang magpasalamat sa ating mga viewers, ating mga subscriber. At dun sa hindi pa nakapag-subscribe, pwedeng pa-subscribe naman. At kung hindi naman, okay din lang. Tsaka pahit na rin lang ng like button kung nagustuhan nyo naman to, yung ating kwentuhan ngayon. So hanggang sa muli, maraming salamat. At bago ko to putulin, isang saludo muna sa ating mga OFW sa ang sulok man ng mundo. Saludo sa inyong lahat. Okay, bye-bye.